Mga daan at mga kabahayan ay nabalot ng insekto. Kanibal ang insektong ito. Nakakadiri at mabaho. May mga nagsasabi na sinyalis daw ito ng katapusan ng mundo at ito daw ay naisulat sa Biblia. Anong klaseng insekto ito? Saan sila nanggaling at bakit bigla na lamang naglabasan ang milyon-milyong insekto sa Elko, Nevada? Mga kaibigan, makikita sa bidyong ito ang sobrang daming insektong nakakalat sa kalsada. Parang tunog popcorn kapag nasagasaan sila. Sa sobrang dami nila, halos wala nang madaanan ang mga motorista, kaya ang iba ay ginagamitan ng grader upang alisin sila sa kalsada. Dumagsa ang mga insektong ito noong June 2023 sa Elko, Nevada. Millions daw ang dami nila ayon sa National Geographic. Matindi talaga ang infestation. Mga daan at mga kabahayan ay nabalot ng insekto. Kanibal ang insektong ito. Nakakadiri at mabaho ayon sa mga residente. Ubos ang mga pananim na madadaanan nila. Umabot sa $25 million o 1.3 billion pesos ang damage na naidulot ng mga insektong ito sa mga pananim ng mga farmers. Kaya malaking perwisyo talaga ito sa mga tao doon. May mga nagsasabi na sinyalis daw ito ng katapusan ng mundo at ito daw ay naisulat sa Biblia. Anong klaseng insekto ito? Saan sila nanggaling at bakit bigla na lamang naglabasan ang milyon-milyong insekto sa Elko, Nevada? Mga kaibigan, ito ang syudad ng Elko sa Nevada, USA. May populasyon na nasa 20,564 noong 2020 pero maliit ang bilang ng populasyon nito kung ikukumpara sa dami ng insektong bumulaga sa mga mamamayan ng Elko. Ang mga insektong ito ay tinatawag na Mormon crickets. Nakuha daw nila ang pangalang ito dahil noong ika-19 na siglo, sinira ng mga insektong ito ang mga pananim ng mga Mormons na naninirahan sa Salt Lake, Utah. Pero alam nyo ba na ang insektong ito na tinatawag na Mormon cricket ay hindi talaga cricket? Sila ay isang uri ng insekto na kung tawagin ay shellback katydid, na kamukha ng mga tipaklong. Hindi nakakalipad, kaya gumagapang at tumatalon na lamang ang insektong ito papunta sa iba't ibang lugar. Ang mga Mormon crickets ay indigenous o natural na naninirahan sa The Great Basin, isang rehiyon sa Amerika na may malawak na kabundukan, kagubatan at disyerto. At makikita sa rehiyong ito ang state ng Nevada. At nito nga lamang Hunyo ay milyon-milyon ang nasaksiyang gumagapang sa buong Elko. Pero alam nyo bang may isang katangian ng mga Mormons cricket na sadyang nakakakilabot? Ito ay ang kanilang pagiging kanibal. Ang pagkakaalam natin, ang mga insektong gaya ng kuliglig o tipaklong ay karaniwang kumakain ng dahon o damo. Ngunit bukod sa damo, ang mga Mormon crickets ay kumakain din ng kapwa insekto. Karaniwan nga daw nasasaksihan sa mga kalsada na kapag may Mormon cricket na nasagasaan o natapakan at namatay ay tila sumbing sasalakayin at kakainin sila ng kapwa nila. Pero bukod sa kahindik-hindik na itsura, meron bang peligrong hatid ang mga insektong ito? Mga kaibigan, marami sa mga mamamayan ng Elko ang nagrereklamo sa mabahong amoy nito na parang nasusunog na laman. Pero ang mas pinangangambahang peligro ay ang posibleng aksidenteng idulot nito sa mga lansangan. Kapag nasagasaan kasi ng sasakyan ang mga Mormon crickets, ang kanilang nadurog na katawan ay nagpapadulas sa mga kalsada at may mga naitalang aksidente na dahil dito. Kaya ang mga residente ay gumagamit ng mga walis, leaf blowers at snowplows para itaboy at puksain ang mga insekto. Para naman maalis ang mabahong amoy ay gumagamit sila ng pressurized washer at mainit na tubig na may halong bleach. Bukod dito, nakakasira din sila ng agrikultura. Noong 2001, napabalitaan na umabot sa $25 million ang damage na naidulot ng mga Mormon crickets. Nubos nila ang mga pananim tulad ng wheat at barley. Mga kaibigan, ang pagdagsa ng mga insekto ay inihahalin tulad ito sa biblical plagues o salot.
Sa Biblia, ang karaniwang mga insekto na nagdadala ng malalaking pinsala sa pananim ay ang mga locust. Kaya may paniniwala nga na ang ganitong pagsalakay ng mga insekto ay paraan daw ng Diyos para parusahan ang makasalanang tao o pamayanan. May mga tao ding sinasabi ang sinyalis ito ng end of the world. Ganito nga ba ang naganap sa Elko? Well, ayon kay Jeff Knight, ang entomologist mula sa Nevada Department of Agriculture, hindi naman daw ito bago. Dahil simula 1976 ay 4 times na itong nangyari at natural na talaga itong nagaganap sa Nevada. Normal at parte na daw ito ng kalikasan. Pero ang kakaiba raw ngayong taon ay ang na-delay na pagpisa ng mga itlog ng insekto. Karaniwan kasi napipisa ang mga itlog tuwing spring, pero ngayong taon ay summer na nang sila'y mapisa. Kapag nangitlog ang mga Mormon crickets, karaniwang napipisa ang mga ito sa susunod na taon. Pero may mga itlog na nagiging dormant at nananatili sa ilalim ng lupa hanggang 11 years. Ang mga dormant na itlog na ito ay posibleng maipon hanggang magkaroon ulit ng tagtuyot at mag-i-expose ang mga itlog hanggang sila'y mapisa. Posibleng 10 hanggang 15 years ay walang lalabas na mga crickets hanggang bigla na lamang susulpot ang mga dagsa-dagsang insekto. Ganun ang nangyari noon. Nang simula 2008, halos walang mga crickets, pero pagsapit ng 2019 ay bigla na lamang nagsilabasan ang sobrang daming Mormon crickets. At malamang ganito rin ang naging sanhi ng kasalukuyang pag-atake. Posibleng mananatili ang mga insekto hanggang Agosto. Pero saan naman ba napupunta ang mga insektong ito? Magugulat kayo sa masaklap nilang tadhana. Ang mga lalaking crickets ay nasasawi matapos makipagtalik. Nasasawi naman ang mga babae matapos mangitlog. Nasa 2 to 3 months lamang ang itinatagal ng buhay ng Mormon crickets. Depende sa temperatura ng lugar. Mga kaibigan, nagustuhan nyo ba ang content natin ngayong araw? Para sa inyong mga opinion, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video ito. At para manatiling updated sa atin pang mga susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta.